Si Banat Bay nanginginig na ang itlog niya. Mga kababayan, ha? Nanginginig na. Makinig kayo. Gobyerno. Ano? Sinasabi mo? Sige nga. Pasok. Mahirap kumalaban sa gobyerno. Mahirap kumalaban sa maling mga tao na nasa loob ng gobyerno. Yan ang problema nyo. Alam nyo palang mahirap kumalaban ng gobyerno. Kaya nga nung panahon ng idol mo, never kaming sumalungat dahil alam namin na talagang mahirap lumaban pag nakaupo. Ang aking pato doon, mga kababayan at opinyon, wala tayong magagawa nung panahon ni Digong. Bakit? Hinalal ng tao. Diba? Pinili ng maraming mamayang Pilipino. So dapat, anong gagawin natin? Kahit ano pa yung kanyang gawin dyan, kahit na ano pang pamaraan ang kanyang ipapatupad dyan, abay wala tayong magagawa. Bakit? Pinili nyo, pagdusahan natin yan. Diba? Ngayon, bilang dapat kayo naman, diba, ay nagtamasa ng kasikatan ng inyong idol noon na si Digong. Banat Bay, makinig ka. Dapat ngayon na may nanalo na, dapat sinusuportahan na. Kung ayaw mo namang sumuporta, wag ka nang bumatikos at wag na kayong sumama sa mga nananawagan. Diba? Nananawagan na pabagsakin ng gobyerno. Dahil kahit minsan, tandaan nyo sa kasaysayan ng Pilipinas, ilang presidente na ang pinabagsak, pinalitan natin. Ni minsan, meron bang pagbabago na yun ang kanilang isinisigaw at panawagan nung panahon na pinababa yung mga presidente, na mga presidente na pinatalsik nyo? Wala. Walang pagbabago. Unahin natin si Apo. Nung napatalsik ba si Apo, merong pagbabago? Hindi ba't lalong lumubog tayo? Nung napatalsik na naman ang isang presidente, itago natin sa pangalang Erap, meron bang nagbago? Hindi ba't ganun din ang patakbo? Ang nagbago lang, nahati-hati ang mga tao. Nagkaroon ng dibisyon at gap. Nagkaroon ng pag-aaway-away ang bawat Pilipino. Diba, mga kababayan? Na ngayon ay inaayos ng Pangulo. Na tayong mga Pilipino, anuman ang iyong kulay, anuman ang iyong pananaw sa mga issue, pinipilit ni Pangulo. Magkasundo-sundo. Pinangunahan na nga ni Pangulo. Pinakita sa mga taong yumurak sa sa pamilya nila. Kita mong ginawa niya. Imbes nagatihan, imbes na, alam niyo yun, mga kababayan, nawawala ba? Imbes na gantihan, imbes na ang gawin niya ay pasamain itong mga kalaban niyang to. Hindi. Niyakap niya. Diba? Niyakap niya yung mga dilawan at yung mga pinklawan. Na ngayon, nakikita nyo naman, napakasarap na makita at napakasarap sa pakiramdam na ang mga Pilipino nagkakasundo-sundo. Aminin nyo? Diba tuwan-tuwa kayo nung makita nyo si Lenny, si Bam Aquino at si Presidente magkakasama at mga nakangiti? Diba? Masarap tignan at napakasarap sa pakiramdam. Kaya nga ako nagtataka, bakit nga ba itong mga Duterte hindi matigil sa mga birada nila? Diba? Kasi isa lang naman yan. Gusto lang nilang iligtas yung mga sarili nila sa mga bagay-bagay at kasalanan na pinaggagawa nila. Hindi ba? Ngayon lumabas na ang kasalanan nila sa mamayang Pilipino, hindi lang sa pagnanakaw ng kaban ng bayan, kundi pati sa pagpatay nila sa maliliit nating mga kababayan. Diba?
Ang mga kababayan na pinagpapatay nila ay yung mga mahihirap, hindi naman yung mga mayayaman. Hindi rin yung mga malalaking mga drug lord na sinasabi nila na galit sila, kuno. Diba? Oh, sino ba yung nakita yung mga namatay? Hindi ba't mga anak ng mga mahirap? Hindi ba yung mga nagtatrabaho ng isang kahig isang tuka? Oh, halos lahat mga kababayan na pinatay nila na merong bayad na 10,000, nako, mga walang suot na tsinelas. Marurumi ang paa, ibig sabihin, mahihirap sila. Di ba? Mga kababayan, sana gets nyo yung sinasabi ko. Kasi yung ibang mga panggap na vlogger, panggap na mga vlogger na loyalista, hindi nila maunawaan kung ano yung sinasabi ko. Sorry kayo, di ba? Pero naniniwala ako yung mga nanonood dito, abot na abot nilang unawain kung ano yung gusto kong ipahatid sa mga nanonood. Di ba, mga kababayan? Shout out po sa inyong lahat. Ano po? Oo, pasensya na kaya. Medyo tsaga-tsaga lang tayo. Medyo putol-putol, gano'n. Ano po? Sige, tuloy. Banat Bay. Ano yung ano mo? Ngangal-ngal mo? Mahirap kumalaban sa gobyerno. Mahirap kumalaban sa maling mga tao na nasa loob ng gobyerno. Maling tao. Kung meron man mali rito, Banat Bay, kung may mali man dito, ay yung mga tao na kinakampihan mo, di ba? Hermes Valdez, di ba? Yung kinakampihan mo, nakitang-kita na ng mga tao na iba-iba yung mga tono ng mga pag-uutak nila. Kita mo naman si Bastilang na idol mo. Anong sabi niya? Igagaya niya sa Marawi ang Ilocos Norte. Ano rin ang sabi ng idol mong si Sara? Hindi ba't sabi niya, ipapahukay niya si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng bayani? At hindi lang yun. Ang sabi pa niya, itatapon niya sa West Philippine Sea, na minsan hindi namin narinig sa bunganga niya, na ipagtanggol niya. Diba, mga kababayan? Na minsan hindi natin narinig kay Sara na ipagtanggol niya yung sinabi niya na pagtatapunan niya ng bangkay ng dating Ferdinand Marcos Sr. na ating bayani, lalong-lalo na Banat Bay sa aming mga Ilocano. So, alin yung mga banat mo na may maling tao sa gobyerno? Sino yung tinutukoy mo? Sabihin mo. Kasi baka mamaya, manuno ka sa mga inaakala mo. Baka mamaya, yung inaakala mo ay yung pala yung totoong tao para sa mga tao. At yung inaakala mo na sila mismo yung akala nyong kakampi nyo ay sila pala yung mga tao na problema ng Pilipinas at mamamayang Pilipino. Gets mo? Hindi mo maiintindihan. Napakababaw na yan. Pero, bakit kayo nagbobulag-bulagan at nagbibingi-bingihan? Diba, mga kababayan? Oo, Banat Bay, live to. Bakit? Tuloy. Pasok. Ibig sabihin po talaga nga namang para ho tayo lahat na sumisigaw ng wala. Kasi nga po, ang hirap kalaban ng gobyernong ito. Lahat. Mahirap kalaban ng gobyernong ito. Anong sinisigaw ninyo? Kayo lang naman ang sumisigaw. Tandaan mo, kakapranggot lang kayo. Wala kayong respeto sa mayoryang Pilipino. Napakapangit naman napakasagwan tignan hindi naman makatao. Kung kayong kakapranggot sumisigaw, pababain ng Pangulo, at kaming nakakaraming Pilipino ay sumisigaw, manatili ang gobyerno ni Pangulo. Ang layo naman yata nun. Diba?
Kakapranggot na mamamayang Pilipino kasama na to? Sisigaw, pababain si Pangulo? Samantalang tayo, mga kababayan, napakarami nating Pilipino sumusuporta at nagmamahal sa ating gobyerno at kay Pangulo. Aba, ay tama na yata kayo sa utak. Baka hindi nyo namamalayan. O dili kaya ay nahawa na kayo sa inyong sinusuportahan. Di ba, mga kababayan? Nahawa na sila. Oh, nahawa na sila. Kasi ganong klaseng pag-uutak, mga kababayan, ay maririnig nyo lang sa isang pangalang Sara Duterte. Idamay nyo na yung kapatid niya na si si Baste Duterte. Oh, di ba? Sama nyo na si Pulong na hinamon ng drug test pero hindi dumalo at hindi dumating sa lugar kung saan dapat isagawa. Di ba? Yung hamon na papadrug test. O, kita nyo mga kababayan. Ha? O, sige, tuloy. Ano yung sinasabi mo? O, pakinggan nyo. Kasi nga po, ang hirap kalaban ng gobyernong ito. Pero tuloy-tuloy pa rin po tayo. Di ba? Kasi ang gobyernong ito, yung pagsigaw mo na nga lang, gagawan pa ho nila ng kung ano-anong pagpigil. Di ba? Pagpigil, walang pumigil sa inyo. Kita nyo kung gaano kasinungaling to. Tingnan nyo kung gaano kasinungaling to. Ilang beses ba kayo nagsisigaw sa lansangan? Unang-una sa Davao na teritoryo ng idol mo. Hindi pa kayo napirme. Lumipat pa kayo ng Cebu. At lumipat pa kayo ng Davao del Norte, kung hindi ako nagkakamali, tama nyo ako. At isama mo pa, isama mo pa sa Tacloban na binu kayo. At isama mo pa ang isang linggo nyong pagsisigaw sa Liwasang Bonifacio. May pumigil ba sa inyo? Hindi ba't binantayan kayo ng kapulisan ng gobyerno? Teka muna, huwag nyong lituhin ang mga tao. Yan ang problema sa mga to. Nililin lang nyo at niloloko nyo ang mamamayang Pilipino. Di ba, mga kababayan? Di ba? Sige, tuloy. Hindi ka dedemanda, ikaw naman ay pipigilan na mag-rally, lahat to gagawin nila. Wala akong nabalitaan na kayo'y pinigilan. Bagkus kayo'y binantayan. Tama ba, mga kababayan? Wala tayong nabalitaan na sila'y pinigilan. Bagkus sila'y binantayan. Demanda? Teka muna. Baka naman may nilabag kayong batas kaya kayo na demanda. Tulad ng paghihikayat ng mga tao para para maghimagsik sa gobyerno. Teka muna, di ba may kaso yon? Sabi nga ni attorney, kahit itanong mo sa attorney mo, sedisyon yun. Nako, mabigat na kaso yon. Sabi ko nga kanina. Di ba? Puta, nilibot nyo na. Pumunta pa kayo ng Canada. Pumunta pa kayo ng Hong Kong. Pumunta pa kayo ng Amerika. May pumigil ba? Di ba wala? Nanood lang ang Pangulo sa mga pinaggagawa ninyo. Dahil para sa kanya, karapatan nyo yon. Pero hindi nyo karapatan na kailanman pabagsakin ng gobyerno sa pamamagitan ng himagsikan. Di ba, mga kababayan? Ay, nako. Katwiran? Nako, wala sila niyan. Katwiran, nasa atin yan. Kung hindi man ikaw pigilan mag-rally, yung iba namang mga opisyal ay sinususpende. Talagang tinatakot nila na wag kang papalag. Naku, walang ganun. Walang ganun kailanman na merong sa inyo na ginipit, ganon. Teka muna. Walang ganun. Ginipit? Meron ba kayong nabalitaan na ginipit? Bagkos, di ba, dumaan lahat sa proseso na nabunyag yung mga kaso, nabunyag yung lahat ng kalokohan nyo. Yun.
Wala ni minsan na pumigil sa inyo. Yan ang sinasabi ko eh. 'Di ba? 'Di ba? Yan ang problema sa mga to, mga kababayan. Oh, magsabi kayo ng totoo, aminin ninyo. Inabuso nyo ang bansang ito. 10 ng mga kasama nyo sa pamumuno ng idol ninyo. Ganun yon. Bakit merong mga ganyang pagpigil? Ano, nagpapaawa kayo? Sa palagay ninyo, makukuha nyo simpatya naming mayoryang Pilipino? No, hindi nyo makukuha to. Bakit? Marami ng mulat sa totoo. Hindi nyo na maloloko. Di ba? Hindi. Ito ano to, rebat sa kanila to. Oo, Eds Jr. At maliwanag naman yung sinasabi ko. Di ba? Ito yung hindi panloloko. Bakit? Real talk to. Tuloy. Yun ang kanilang tema. Kaya nga, mag-iisip kami minsan, kaming nag-uusap-usap kami ng mga ilang vloggers, parang ang dating po parang hirap talaga. Talagang hirap talaga. Tandaan nyo mga kababayan ko, pag pumanig kayo sa mali, mahirap talaga. Pero pag pumanig kayo sa tama, mga kababayan, kahit humiga ka maghapon, wala kang kakaba-kaba. Pero ngayon, yan ang problema nila. Kinakabahan sila sa mga bagay na mga maling ginawa nila at alam nila sa sarili nila na may mali talaga sila. Diba? May mali talaga sila. So ngayon nag-uusap-usap kayo, ano pinag-uusapan nyo? Na nagsisisi na ba kayo? Na mali ba kayo? Na nagkamali talaga kayo? Alin doon sa tatlo? Abay bahala na kayong pumili at isampal nyo sa pagmumukha nyo para maunawaan nyo ang hinaing at sigaw ng maraming Pilipino. Diba, mga kababayan? Kaya, diba mga kababayan? Pasok. Kailangan talagang may tatayong nasa loob ng gobyerno na tatayo na naman yan. Ano? Sinong tatayo na nasa gobyerno? Si Inday nyo? Aba, malabo pa sa tinta ng pusit niya yung sinasabi mo. Tandaan mo, kung si Inday Sara lang ang tinutukoy mong gustong mong tumayo na nasa loob ng gobyerno, teka muna, ekes yan. Ekes yan, banat bay. Nakita mo naman kung paano maglitanya ng mga salita na hindi mo alam kung saan niya hinugot at kinuha. Diba? Minsan nagdududa na nga ang lahat kung meron bang siyang nakikita na hindi namin nakikita at meron siyang naririnig na hindi namin naririnig. Diba? Tapos gusto nyo mamuno sa ating mga Pilipino ang isang tulad ni Sara na pinagdududahan ng maraming tao na may sira ang ulo? Aba, pare-pares na kayo na may sira ang ulo kung ganun. Di ba mga kababayan? Pare-pares na sila. Biruin mo, ipagtitiwala yung bansang ito sa may sira ang ulo? Sino sasama? Diba? Kayo-kayo na lang. Iilan na lang kayo. Gusto nyong pamunuan tong bansang ito? Teka muna. Yan, mga kababayan. Hindi ba nga sabi nga ni Sara, nawala na. Mamumuno siya saan? Di ba sa impyerno? Bakit di na lang kayo sumama doon? Total naman, di ba sabi ni Digonyo sa'yo isasama ka niya sa impyerno? Di magsama-sama kayong tatlo, isama nyo na rin yung mga naniniwala sa inyo. Pero kami, dito lang kami. Permis lang kami sa pagsuporta kay Pangulo at mabubuhay ng mapayapa dahil nakikita namin na maayos ang kanyang ginagawa. Di ba mga kababayan? Sige tuloy. Mandate, ika nga. O nasa kanya yung baton. Na baton na pinagsasabi mo.
Hindi lang baton, kundi yung mahiwagang baston na kay Pangulo yon. At wag mong iisipin na kay Sara yon. Dahil yung na kay Sara, ibang baston yun. Kung hindi, ano yun? Saltik sa utak yun. Yun yung meron, yung idol mong kinamumuhian ngayon. Puta. Mga kababayan? Di ba? Ano? Ano ba? Sige, tuloy. Ang taas, higit pa sa Pangulo. Ibig sabihin po nun, kahit anong paninira nila, nananahimik lamang si VP Sara Duterte. Ay, teka muna. Anong paninira? Anong paninira? Kami, tao na nag-uobserba, kaming mga tao na matitino ay nag-aabang sa bawat salita na pinapahayag niya. At nakikita ng karamihan, hindi lang ako at hindi lang ang ating mga kasama, ang nakapuna kung anong klaseng pag-iisip meron siya. Ika nga ni Pangulong Ferdinand Marcos, anong klaseng pag-iisip meron ang idol niyong isang Sara Duterte? Di ba? Tapos sasabihin mo, may maayos na desisyon, pag-uugali, merong, ano yan? Merong, si Sara? Di ba? Nonsense? Hindi. Si Sara, kita nyo naman, yung sinasabi ni Banat Bay, meron daw paninindigang maayos at matino. Nanimisan, mga kababayan, never kong nakita at alam ko kayo rin. Ganon. Di ba? They are hiring bloggers. Nako. Ano sabi mo? They are hiring bloggers. Ano, ulitin mo. Dali, ulitin natin dito ha. Tira nila, nananahimik lamang si VP Sara Duterte. Nananahimik si Sara Duterte? Aba, teka muna, baliktad yata. Banat Bay. Kung meron mang nananahimik dito, walang iba kundi si Pangulo. Nanimisan hindi sumagot sa inyo. Nanimisan hindi kayo pinansin sa mga katarantaduhan ninyo. Yun. Anong nananahimik? Panay nga pa preskon. Lalong-lalo na kapag merong nagpapatotoo sa mga ninakaw niya, sa DepEd at sa confidential niya, na hindi niya mapaliwanag hanggang sa oras na to, hindi niya mapaliwanag kung saan napunta. Diba? Maraming lumalabas dyan na mga patotoo daw, pero ang hirap patunayan na mismong pati yung patunay nila ay hindi maipagkakaila na mahirap tumayo para maging totoo. Paano pa kaya yung pinapatotohanan ng ebidensya nila, paano pa paniniwalaan ng tao na totoo? Kung mismong yung ebidensya nyo, ang hirap paniwalaan ng mga tao. Diba? Sige, tuloy mo. Kahit they are hiring bloggers to discredit VP Sara Duterte, gumagastos sila ng limpak-limpak na salapi. Paano mo nalaman? Banggitin mo kung sino-sino. At sino yung sinasabi mo na nagbabayad sa mga vloggers na to. Kasi teka muna, baka mamaya namamali ka. Baka mamaya naman, yung parte nyo o yung mga kasama nyo nababayaran. Kasi kung hindi mo mapapatunayan na may nagbabayad sa gobyerno ni Pangulo para siraan si Inday Pusitnyo, na sabi nga ng Pangulo at ng iba, hindi mo na kailangan siraan si Sara. Bakit? Siya mismo sumisira sa sarili niya. So, bakit kailangan pang magbayad ng mga vloggers para siraan siya? Ang sabi mo nga nung nakaraan, di ba? Hindi magbabayad si Pangulong Bongbong Marcos ng mga vloggers para siraan ang idol mong mga Duterte. O bakit ngayon iniiba mo na
yung tema ng una mong sinabi. Teka muna. Desperado na ba? Oh, 'di ba? Mag-like muna kayo mga kababayan. Opo. Para naman ako'y ganahan. Ha? Like muna. Eto na. Pasok. Ano, sino ang hinire? At sino ang nag-hire? Sabihin mo ha. Pag hindi mo sinabi yan, naku, dadagukan kita. Okay, pasok. Are hiring vloggers to discredit VP Sara Duterte. Gumagasto sila ng limpak-limpak na salapi ng taong bayan para siraan si VP Sara Duterte. Tahimik lang ho yung ali. Nako. Kita nyo naman, araw-araw bumibira mga bangag vloggers. Teka muna. Talagang pinangako ko yan ha. Na araw-araw ko talagang titirahin yan si Sara. Dahil hindi ko matanggap yung sinabi niya. Nahuhukayin niya ang tinuturing kong bayani, isa sa mga bayani dito sa bansang ito. Kung hindi nyo ituturing yon, wala akong pake. Basta ako, ang tingin ko kay Apo ay isang bayani sa Pilipinas at mundong ito. Kung ang Pangulong Ferdinand Marcos ay kinikilala maging sa buong mundo kasi kayong mga basura, alam nyo na hindi nyo gagawin yon dahil kalaban ng mga iniidolo nyo. Diba? Yun yung totoo. O, diba? Masisisi mo ba kami na gumanti at ipaliwanag sa mga tao kung anong klaseng pananaw meron si Sara Duterte? Diba mga kababayan? Huwag mo kaming sisihin. Kundi dapat ang sisihin mo ay yung taong iniidolo mo dahil iba-iba yung mga sinasabi. Hanggang ngayon, nahihirapan kaming unawain at abutin kung saan nanggagaling ang mga binibitawan niyang mga salita. Hindi ba pati na nga si Sandro na binabanatan mo? Halos araw-araw aminin mo. Ano tawag mo? Di ba ang tawag mo? Ano? Charis Pempenko? Di ba? Aminin mo. Sinabi mo yan ha? Sinabi mo yan. Lagi mong tinatawag Charis Pempenko. Pero nakita mo, hindi nakatiis yung congressman ng Ilocos Norte. Nagbigay na rin ng pahayag patungkol sa mga banat ni Sara Duterte. Ano sabi niya? Aba, sa katahimikan ng kanyang kalooban at sa kakapanatagan ng kanyang isipan, hayaan na lang. Pero dapat, kailangan, sabi ng nakakarami, magpatingin sa dalubhasa sa sakit ng pag-iisip. Di ba? Yun. Di ba? Di ba, Aljem? Tuloy. Pangunguna ni... Nino, anong pangunguna? Wait, sinabi to. Nino? Tahimik lang ho yung ali. Kita nyo naman, araw-araw bumibira mga bangag vloggers sa pangunguna ni... Nino? Ninong Alam nyo ba kung sino yung Oy, Mark Ramos, ano, sa pangunguna nino? Aba, banat ba'y banggitin mo? Baka mamaya, kung sino, mamaya ako pala yung na sinasabi mo. Diba? O baka naman, si Mark Ramos na nandito. Sino? Banggitin mo kasi. Yan ang problema sa inyo. Panay ang bintang ninyo, panay ang tirada ninyo, pero hindi nyo mabanggit. Pagkapwa ninyo vlogger, di ba? Putik na yan. Nahawa ka na, banat bay. Pakinggan ninyo. At paki-comment kung sino yung tinutukoy nito na sinasabing nangunguna at maaaring namumuno. Diba, mga kababayan? Ito, tuloy na. Pasok. Si VP Sara Duterte, tahimik lang ho yung ali.
Kita nyo naman, araw-araw bumibira mga bangag vloggers sa pangunguna ni Tae. O, sino yan? O, wala kang masabi. O, di ba, balik sa'yo yan. Di ba? Sino? Si Dutae? O, ikaw talaga ang Tae? Ha? Di ba, mga kababayan? Mike Cervera Vloggers daw. Sa bagay, kausap daw nung idol mo. Hindi kaya yun ang nagchuchu? Jojo Chavez. Di ba? Hindi kaya yung hindi kaya nakakuha ng impormasyon ito sa pinapanood nyo? Sabihin mo kung sino para magkaalaman kung sino ang totoo. Di ba? Ang hirap naman yan. Puro na lang pahaging. Hindi pwedeng ganon. Dapat ilitanya mo. Para nang sa ganon, lalong maniwala sa'yo yung mga tao na naniniwala pa rin hanggang sa ngayon. Di ba, mga kababayan? Ulitin ko. Ulitin ko. Ilitanya mo. Para nang sa ganon, maniwala sa'yo lalo yung mga bobo at tangang mangmang na tulad mo. Di ba, mga kababayan? Talo ka dyan. Sa bilangan ng kaso, wala. Hindi tayo makakasuhan kasi alam naman natin yung limitasyon. Di ba? Yan ang problema. Pag di mo alam yung limitasyon mo, yari ka. Di ba, mga kababayan? Lace Classic, eto na. Nako po. Pasok. Hacker, yan na lang ba kaya nyo? Matulad kay Percy Lapid? Bakit? Inaamin mo ba na talagang si Digunyo nagpapatay kay Percy Lapid? Parang gano'n Di ba? Kita nyo yung mga katwiran, di ba? Pambobo talaga. Gagaya pa. Kay Percy Lapid daw, ako. So inaamin na ba nila na sila talaga ang nagpapatay kay Percy Lapid? Sa katwiran na ganyan. Yan na yung tutunguhin pag-amin na yan. Pasok. Ulitin ko nga, masaya yun sino ba yan? Kita nyo naman, araw-araw bumibira mga bangag vloggers sa pangunguna ni Tae. Hindi mabanggit, mga kababayan. Hindi mabanggit kung sino. Galing kay ante ang impormasyon daw. Puta, naniwala ka sa parehas mo loko-loko. Di ba? Sa bagay, pare-parehas kayo. Di magsama-sama kayo. Di ba, mga kababayan? Magsama-sama kayo. Bakit ngayon takot na takot ka? Na alam na bunyag kung sino yung mga takot yan. Say, di mabanggit. Takot. Pasok. Kitang-kita nyo naman ang kawalang-yaang yun. And yet, hindi umiimik si Vice President Sara Duterte. Kita nyo, pa-victim, ang peg. Sila na ngayon ang biktima matapos nilang walang yain. Diba ang tinitingala nating mga loyalista. Kita nyo, mga kababayan, kung gaano magpa-victim, pare-pareha sila. Kahit yung kinuhanan mo ng impormasyon, ganun din siya. Diba? Matapos bumira ng bumira. At ginantihan, ayun, nagpa-victim na. Hindi ba't ganyan din sila? Kita nyo, si Sara daw, binibira. Pero yung mga birada nila na malayo na at sobrang lagpas na sa bewang nila, mga kababayan, baliwala yon? Wala yon? Ano yon? Ganun lang yon? So ano yon? Kayo lang talaga ang may karapatan sa lahat? Ganun ba yon? Nako, malabo yun. Malabo yun. Diba? Kailangan sagutin natin kung ano yung mga pinaparatang nila. Hindi tayo po pwedeng manahimik lang. Kasi
Naminihasa na. Hanggat hindi mo ito mga sinasagot at pinangangat yung kanilang mga birada, akala nila yun yung tama. So ngayon maraming tao, ang pananaw, mali yung ginagawa nila. Di maraming nagsalita. Ano ngayon? Diba? Ano ngayon? Pasok. Araw-arawin man namin yan, wala kayong pakialam. Bakit? Karapatan namin na ipagtanggol ang tama sa mali at karapatan naming sumuporta sa alam naming tumutupad ng tungkulin. Hindi gaya nyo. Tumupad ng tungkulin? Sino? Yung idol nyo? Teka! Aba, paano nangyari yon? Kung maraming kaso ang nakaabang at hinahunting na ngayon maging sa ibang bansa. Di ba, mga kababayan? Ayan na nga, ang ICC, balita ko, nakaabang na ha. Konting kembot na lang, dadakpin na. Ano na? Puta. Baka naman, hindi pa kayo nakakapag-like dyan. Di ba, mga kababayan? Pasok. Alam naman po natin ang balak ho nitong Prime Minister natin. Yung Prime Minister natin na hindi manalo-nalo sa eleksyon sa pagka-nasyonal. Teka muna, at lumaban na ba ng eleksyon? Sino ba binabanggit mo? Dahil matalino ko, alam ko yon. Diba, mga kababayan? Yung binabanggit nito, alam natin yun. Kasi matalino tayo. Bakit? Yung mga birada nyo, Prime Minister, bakit hindi mo tumbukin na si House Speaker Martin yon? Madali lang banggitin, di ba? Banggitin mo. Si Speaker Martin yon, yung tinatawag mong Prime Minister. Simple. Bakit di nyo banggitin? Di ba? Natatakot ba kayo dahil alam nyo na mali kayo? Unang-una yung banat mo na tumakbo sa nasyonal. Teka muna, wala pa akong natatandaan na tumakbo yun. Kung meron man, kailangan ipaalala mo yun para malaman namin kung ilang beses talaga tumakbo yun sa nasyonal. Mga kababayan, meron ba kayong naalala na tumakbo na yan sa politika pang nasyonal? Kasi ako wala akong maalala. Kung meron man, ay teka muna. Diba? Dapat binabanggit mo na yan. Diba? Sinabi mo na eh. Bakit di mo mabanggit? Tuloy. Kaya gumagawa ng hakbang para siraan ng mga Duterte. Tandaan ninyo, from 2016 to 22, araw-araw binabanata ng mga pinklawan itong si Pangulong Duterte. Nakarinig ka ho ba? Bakit? Kayo din naman eh. Natigil ba kayo nila Maharlika at ng iba nyong kakampi? Sa bagay ngayon bawas na. Di ba? Araw-araw din naman kayong tumitira. Kaliwat kanan, hindi na namin alam kung sino ang aming paniniwalaan. Kasi kayo mismong magkakasama dyan, hindi pa magkasundo-sundo sa mga birada nyong pangbata. Di ba, mga kababayan? Di na nga natin alam kung sino paniniwalaan. Di ba? Iba yung birada mo, iba yung birada ni Maharlika, at iba pa yung birada ng mga amuyong nyo. Sino ba talaga ang totoo? Kasi iba-iba kayo ng mga sinasabi at pinapahayag sa mga tao. Yung iba nga, lumipat na rito. Yung iba nga, kasama ko pa ngayon. Diba? At sila'y nagpapatotoo na magulo kayo at may kanya-kanya daw kayong pansariling interes dahil yung mga lakad nyo hindi naman para sa mamamayang Pilipino. Kung hindi yung lakad nyo ay para lang sa mga sarili nyo. Kita nyo? Hindi galing sa akin yan, galing mismo sa mga dating kakampi nyo. Di ba, mga kababayan? Ay nako. Tuloy.
ng depensa sa kanyang mga anak? Wala. They are used to it. And they know it's part of being a public official na banatan ka. Teka muna. Teka muna. Aba, maputol tayo dyan. Parang hindi naman. Diba? Parang hindi naman. Nakaraan lang. Nagalit nga si First Lady nung makita si Sara habang tinatawag si Pangulong Bongbong ng tatay niya na bangag, na adik. Baka nakalimutan neto. Diba? Anong pinagsasabi mo? Diba pumapalakpak pa at todo ngiti pa? Hindi lang ngiti. Nako, sobrang halakhak pa. Diba? Sino? Si Sara. Diba? Kasama pa nga si Manang Aimee, diba? Habang nagtatawanan sila na tinatawag na bangag at adik yung tinuturing nating mahusay at magaling na leader ng bansa, walang iba kung hindi sino, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano pinagsasabi nito na hindi kumikibo? Biruin mo, nasa gobyerno, kasali sa gabinete ni Pangulo. Makikita mo, tinatawag si Pangulo na adik, tumatawa, tumahalakhak yung gago. Saan ka naman nakakita nun? Napakagulo daw ng DDS. Uy, unggoy, Brothers Travelers, diba nandudong ka rin? Tuloy. Kaya lang, iba na ho pag dumating doon sa tinatamaan na ang mga kababayan. Ay, grabe. Ang galing talaga ni Banat Bay magliko ng mga issue na dapat nilalahad yung mga totoo. Alam nyo kasi mga kababayan, ayaw nila sabihin yung totoo. Aminin nyo. Kasi ang problema, nagkasubuan na kayo dyan eh. Bakit hindi na lang kaya kayo tulad nung dalawang kasama ko na imbis na bumirada sa gobyerno, ang sabi, kaysa kami bumirada sa gobyerno at nakikita naman namin na may tama ang Pangulo, hindi man perpekto, siguro mas malaking bagay kung kami tutulong na lang kaysa maging kritiko. Tama. Dapat ganun. Yun ang tamang pananaw ng may malinaw na pag-iisip. Diba, mga kababayan? Na hindi ko nakita sa idol nitong si Sara Duterte. Diba? Gets nyo? Eto na. Next na tayo. Nako, Banat Bay. Wag sana. Wag sana. Wag sanang magaya ka rito. Pasok. Vlogger, kinidnap. Del Norte ang ilang tauhan po ng FBI. Yan po yung Federal Bureau of Investigation ng Estados Unidos para imbisigahan nga po, tumulong, no? Saling puwersa ng FBI at PNP sa paghahanap dito po sa kinidnap na Amerikano. Ano daw to, content creator, vlogger? Vlogger nga daw yan. So, ang content ng kanyang vlog ay yung kanilang lugar. Ayan, mga kababayan. Ayan, mga kababayan, vlogger o kinidnap. Oo. Na Amerikano. Ayan na nga, pumunta na nga ang FBI. At Estados Unidos nga dyan. At makipagtulungan sa mga kapulisan para hanapin itong kinidnap na to. Mga kababayan, ito na naman kasi yan. No? Ang problema rito, sa vlogger na to, baka mamaya yung kaso na to, isisi na naman sa Pangulo. O, kita nyo? Bakit noong pa man talaga may ganyan nang nangyayari? Di ba? May ganyan na talagang nangyayari. Noong pa man, meron pa nga, di ba? Ano yung mga nakidnap nun? Madre, pare, at kung ano-ano pa. Mga turista na may lahi. Di ba? Kinikidnap nila. Ngayon, eto na naman, bagong kaso na naman to. Sasabihin nyo, kasalanan naman ni Pangulo. Ano ang kasalanan ni Pangulo? Diyan kontrolado ba ni Pangulo kung sino-sino yung mga tao na yan? Anak ng pating.
Ay, buhay talaga. Ay, salamat na abot sa live. Oh, Chevy highlights. Sa inyo pong lahat. Opo, ha? Oo, nandiyan na si Maharlika. Bangag na bangag daw. Ano ngayon? Oh, ikaw, malapit na, Maharlika. Oh, kung hindi ka ba naman bangag, dapat hinaharap mo yung mga kaso na mga sinampa laban sa iyo. Bakit nagtatago ka? 'Di ba? Bakit nagtatago ka? O dapat mong takasan. Harapin mo tulad ni Dilima. Sa bagay pare-pareha sila. Malayong-malayo kay Dilima. Si Dilima hinarap niya itong mga naghabla noon at kasali sa pag-persecute kay Dilima. Lahat sila nagtatago na. 'Di ba, mga kababayan? Mukhang may susunod pa. Yan ang sinasabi ko. Kung kayo talaga totoo, dapat hanggang ngayon nakakulong pa si Dilima. Pero bakit? Bakit lahat halos ng mga taong naghabla kay Dilima, bakit nag-iba ng tema? Dating sinasabi nila, may kasalanan si Dilima. Bakit ngayon ang sinasabi nila ay hindi, napag-utusan lang kami, ginipit lang kami, inutusan kami ni Bato, inutusan kami ni Duterte, at kung sino-sino. Ano na ngayon nangyari? Diba? Akala ko ba'y para sa katotohanan kayo? Bakit ngayon? Lumabas ang totoo. Bakit hindi pa rin kayo humihinto? Diba? Yun lang yun. Anyway, mga kababayan, hanggang dito na lamang ang ating live. Huwag niyo pong kakalimutan sa mga team replay at sa lahat po ng ating mga kababayan. OFW, saludo po ako sa inyo. Sa mga kababayan nating nananatili sa Pilipinas, magtiwala lang tayo. At syempre, hindi lang ang gobyerno ang dapat na gumalaw para tayo'y maging progreso. Kailangan tayo ang tulong natin bawat isa. Maliit man, malaki. Malaking bagay yan. Malaking bagay yan. At syempre, yung pagkakaisa. Di ba? Pagkakaisang suportahan lagi kung sino man ang nakaupong gobyerno. Lalong-lalo na itong gobyerno ni Pangulo. Nako, abangan ninyo ang topic ko bukas. Paano kaya kung magtagpo ang isang Duterte at isang Marcos sa susunod na halalan? Hindi sa susunod na ngayon, sa next election. Paano kaya? Ano kaya mangyayari? Magkakaalaman. Tatalakayin natin bukas, mga kababayan. Ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po, lagi nagpapaalalang mahalin natin ang ating kapwa. Ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Saan man dako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike